Sa pagsapit ng mukhang liwayway, panibagong araw ang muling sumasalubong. Sa nakararami, ito ay nangangahulugan ng pagkakataon. Subalit, di para sa mga taong naniniwalang sila ay napaglipasan na ng panahon. Sa pagitan ng modernong takbo ng mundo, nakilala ng aming grupo si Tatay sa lansangan ng Tanawan. Nakakapaso man ang tumitirik na araw sa katanghaliang tapat, hindi niya ito alintana at patuloy lamang sa paghahanap buhay. Tatlo 10 po. Ang kanyang ipinagbibiling mga basahang bilog ay sumasalamin sa bawat piraso ng kanyang sariling kwento ng pagsusumikap, pagtitiis at pamumuhay. Katulad ng makulay na ritaso ng pinagsama-samang tela, ang buhay ni Tatay ay maihahalin tulad sa pinagtagpi-tagping aral ng mga nakaraang hamon. Gayunpaman, patuloy ang kanyang pag-ikot sa saliw ng kanyang ikinabubuhay ng mga likhang lingkaran. Sa pusod ng mataong lungsod na ito, isang lalaki ang pilit sumasabay sa matulin na paggalaw ng mga sasakyan. Walang hinto at walang reklamo. Siya si Tatay, 69 na taong gulang. Sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, nakagawian na niya ang magsimula ng umaga at manatili sa maingay na lansangan upang ipagbili ang kanyang mga panindang basahan. Tay, mas mabilis po mabenta yung basahan kapag nagsimula po kayo ng umaga kaysa sa ngayon pong hapon. Oo, sa umaga. Mabili po talaga. Ang mga po sa bagay, Tayo kailangan naman. din po kasi ng mga driver ng basahan. Ay, ito naman, sinabi hapon na eh. Ako na po nakapagsimula magtinda. Sa murang edad, si Tatay Francisco ay maagang namulat sa daloy ng realidad. Salatman sa buhay at nakakaranas ng kakulangan ng suporta, sinikap ni Tatay na pag-aralin ng kanyang sarili hanggang sa siya ay makapagtapos ng sekundarya. Bagaman hindi nakatuntong sa kolehiyo, siya ay nagsumikap na makapagtrabaho. Tay, bago po kayo napunta dito sa pagtitinda po ng mga basahan, meron pa po ba kayong ibang trabaho po na pinasukan dati? Bago po kayo napunta dito? SDL ako. Ano pong tinatrabaho niyo po doon? Nagpapataya. Sa mga wedding po tayo, mga ganun. Pero naman po tayo, mas malaki po ba yung kitaan doon kaysa dito po sa basahan? Ay doon, pagka kinaswerte, malaki ko. Dahil pagka kinapagpatama, Ay, wala. 40, tumpok na 40. Ang may abot na 5,000. Tay, kapag po malaki yung bentahan nyo dito, mga nakakailang bundle po kayo ng basahan sa isang araw? Nakakain ako. 4. Tay, para mas madali pong bentahan yung mga, ano po, no, yung mga driver ng jeep kaysa sa iba pong sasakyan. So, matagal po bang maubos yung basahan kapag kahit bundle? Madali, pagkasukay ka na, bandel-bandel. Opo. Pag gawin pong isahan, Ay, mahirap po talagang ibenta. Kaya basahan po, basahan. Kaya tayo nahihirapan. Kaya tsaga po talaga yung kailangan pag ano po. Teka, kung ganito, parang ganito ang ating kan. Opo. Magdumagda sa kagkaan. Paano po tayo kapag ano po, hindi po nabenta yung basahan? Babalik ulit. Kinabukasan naman po ititinda. Sa paglipas ng ilang taon ng kanyang pagtitinda, naging matibay na katuwang ni Tatay Francisco ang pamilyang pinagkukunan niya ng basahan.
Hindi lamang sila nagturingan bilang magkasosyo sa hanap buhay, kundi naging malalim na rin ang kanilang ugnayan na para bang bahagi na sila ng isang pamilya, nagdadamayan sa hirap at ginhawa. Paano niyo po nakilala si tatay? Si tatay, nakilala ko yun, nagtitinda ng doormat. Eh ngayon, medyo mabigat kasi yung doormat. Kaya inalo ko siya ng basahang bilog kasi yung doormat kasi yung naglalakad lagi si tatay kung saan-saan inilalakon niya. Pag basahang bilog kasi, nakaupo lang si tatay na nag-aanok lang ng basahang bilog sa tabi ng kalsada. Kumbaga medyo magaan. So, ano po, weekly po ba kumukuha si tatay o daily po? Daily. Araw-araw po. So, nabanggit niya po kasi sa amin nung isang araw sa interview po niya is talagang bigay-bayad po agad yung kuha. So, bali wala naman po kayo naging problema kay tatay. Ay, wala. Talagang, So, ilang taon na po ba sa inyo kumukuha si tatay ng basahan? Matagal na siguro. 6 na yata. 6 Or years 7 po. years. 6 or 7 years. Tsaka 6 at saka to 7 years po na yon, talagang smooth lang po si tatay nakausap, ganun, bigay lang po talaga sa. Ang kanilang munting negosyo ay unti-unting yumabong bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa bilang pamilya. Isa sa naging mahalagang haligi nito si Nanay Flora, ang 72 anyos na mananahi. Sa kabila ng kaniyang katandaan, ang kaniyang pagmamahal at dedikasyon sa paghahabi ay patuloy na umiiral. Yung paggawa din po ng basahan. Ano po ba, hobby niyo po ba siya? Or parang talagang naisipan niyo po, ito yung gagawin namin negosyo? Sige po, kahit sabihin niyo po kung anong gusto niyo po sabihin. Itong basahan, ang umpisa nito, ayan si Irene talaga. Sila ang dinalhan nila kami ng makina, si Vilma, at saka maraming basahan. Nandun pa kami sa isang bahay
Sa datos ng Asia Health and Wellbeing Initiative, sa Pilipinas, maraming matatanda ang mas pinipiling mamuhay ng mag-isa upang hindi maging pabigat sa kanilang pamilya. Batay sa mga pag-aaral, 7 sa 10 matatandang Pilipino ang naniniwalang hindi nila dapat iasa ang kanilang pangangalaga sa kanilang mga anak dahil ayaw nilang maging isang abala. Sa halip, mas pinipili nilang maging independent o mapag-isa sa kabila ng kondisyong nahihirapan sila sa aspetong pinansyal at pangkalusugan. Sa porsyento ng Philippine Statistic Authority o PSA, halos 40% ng mga senior citizens sa ating bansa ang patuloy na naghahanap buhay dahil sa di pagiging sapat ng kanilang niipon o pensyon. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang pagiging aktibo ng isang tao sa isang pisikal na gawain ay makakatulong sa pagpapabuti ng mental na kapasidad nito. Natutulungan silang makaiwas sa depresyon, demensya at iba pang problemang pangkalusugan. Sa pahayag ng PSA Labor Force Survey, tinatayang nasa halos 22% ng mga senior citizens ang nananatiling bahagi pa rin ng labor force. Karamihan sa kanila ay patuloy na gumaganap bilang magsasaka, trabahador, tindero at iba pa. Sa kabila ng kanilang kontribusyon sa lipunan, may mga tanong na nananatiling nakabitit. Malungkot nga ba ang tumanda? At ano ang papel ng kanilang mga anak sa ganitong yugto ng kanilang buhay? Malungkot po ba na tumanda? Hindi, masaya. Bakit po? Hindi, masaya. Lahat kasama yung mga anak mo, mga apo. So, may anak po ba kayo? Meron. Ilan po yung anak niyo? 4 na babae. Sa 4 po na anak niyong babae, may nag-aaral pa po ba? Wala na. So, may mga trabaho na po sila. Oo, may trabaho. Yun nga po, may mga trabaho na. Naniniwala po ba kayo na dapat kayong suportahan ng inyong anak? Video, binibigyan din ako. Minsan wala. Minsan meron. Yun, hindi man ako nahingi ng susuportahan ako. Basta nagbukusan, nagbibigay sila. Malungkot po ba na tumanda? Para sa akin, oo. Kasi para sa akin, hindi naman lahat pare-pareho. Kasi bitin ako. Marami pa akong mga bagay na gustong gawin. Hindi ko pa nagagawa na tingin ko, baka hindi na nga ako abutin ng pagtanda. Dahil marami na akong nararamdaman sa katawan, marami na akong sakit. So siguro, kumbaga parang ngayon pa nga lang, parang di na ako masaya gawa ng... Parang ang hirap ngayon ng mga kabataan, hindi na sila ganun ka-responsable sa mga older sa kanila. Kaya parang feeling ko, malungkot tumanda. Okay po. Ito naman po yung pangalawang katanungan. May anak po ba kayo? Yes. 3 anak ko. Ilan po? 3 ang aking anak. 3. Ilan po sa anak nyo ang nag-aaral? Isa na lang, bunso. So yung 2 po ay nagtatrabaho na. May mga pamilya na din. Ito po yung pang last na tanong. Naniniwala po ba kayo na dapat kayong suportahan ng inyong anak? Para sa akin, oo. Kasi noong mga panahon naman na hindi nila kaya, ako yung sumusuporta sa kanila eh. Tapos sana ngayon na kaya nila. Hindi ko naman sinasabi nga asa ako sa kanila kasi naghahanap buhay pa rin naman. Sana yung mga pagkakataon na hindi ko kaya, tulungan naman nila ako. Ganun. Malungkot ba po na tumanda? Medyo masaya rin. Masaya rin. Paminsan-minsan malulungkot pag walang pera. Yun lang. May anak po ba kayo? Yung misis ko may anak. Meron kami anak 2. Yung isa may anak na 4. Yung panganay. Yung aking bunso wala pang asawa. Nagtatrabaho na po ba sila? Yung panganay ko ay walang trabaho. Yung misis na lang may trabaho. Yung bunso ko may trabaho. Ito na po yung pinakahuling tanong. Naniniwala po ba kayo na dapat kayong suportahan ng inyong anak?
Nasabi ko, depende doon sa anak ko magbibigay. Wala namang problema kung magbigay. Kung magbibigay, tatanggapin. Kung hindi magbigay, wala namang problema kasi may mga trabaho din naman kami. Malungkot po bang tumanda? Hindi naman. Kung kasama mo ang mga pamilya mo at mga anak apo, lalong masaya. Kasi nandyan yung apo mo, yun ang magpapasaya sa lula. Ang ina, laging nag-opisina, nagtatrabaho para may kakainin sa kanyang pamilya. Kaya nangyayari dyan, naiiwanan ang lula kasama ang mga apo. Ito naman po yung pangalawa po namin tanong na kung may anak po sila or wala po. Ang aking anak ay nag-iisa lang yan kasi yung dalawa ay parehong namatay. No, ako isinilang yung anak ko ay 50-50 ang buhay ko. Ay ako ang pinili ng doktor kaya ako ang nabuhay. Naniniwala po ba kayo na dapat po kayong suportahan ng inyong mga anak? Tama lang kasi ang anak ko ay nag-iisa. Ang anak ko ay nasa ibang bansa. Kung hindi ko kapiling sila, kasama ko yung mga apo ko, ay ako'y nag-iisa lang dito. Kasama ko ang mga kaibigan. Kaibigan ko lang naman. Higit pa sa kapatid ang turing nila sa akin. Malungkot po bang tumanda? Ba, hindi naman. Masaya. May mga anak po ba kayo? Mayroon, 3. May mga nag-aaral na po ba may mga nag-aaral na po ba ang mga anak niyo? Wala na. Ang apo. Apo na lang po. Ang isa nag-aaral, yung dalawa may trabaho na. Naniniwala po ba kayo na dapat po kayong suportahan ng mga anak niyo po? Opo naman, oo. Malungkot po bang tumanda? Hindi naman. May mga anak na po ba kayo? Oo, 3. Ilan pa po sa kanila ang mga nag-aaral po? Wala na. May nagtatrabaho na po. Meron. Sa inyo pong palagay, dapat po bang suportahan po kayo ng inyong anak? Hindi naman. Halimbawa, kaya mo magtrabaho, pwedeng hindi ka suportahan. Malungkot po bang tumanda? Wala na akong asawa, patay na eh. Hindi naman. Tapos po, ang number 2 po namin is, kung may anak na po kayo, ilan po? 3 babae. Nag-aaral pa po ba sila? May mga asawa na lahat. May mga trabaho na din po. Wala nag-aalaga ng kanilang mga anak. Asawa na lang nagtatrabaho. Sa bahay na lang sila. Sa bahay na lang po sila. Tapos, ang number 5 po is, naniniwala po ba kayo na kailangan po kayong suporta ng mga anak niyo? Palagay ko hindi. Ako pa nasuporta sa kanila eh. Sa kaso ni Tatay Francisco, naniniwala siyang hindi na siya dapat maging pasanin ng kanyang anak, lalo na kung ito ay mayroon ng sariling pamilyang binubuhay. Sa mga pagkakataong mahirap ang sitwasyon, tulad ng kawalan ng kita o kaunti lamang ang bumibili ng kanyang mga basahan, ang kanyang pananaw ay nananatiling may tiwala sa bawat bukas na paparating. May experience po ba kayo na sa isang araw wala po talagang bumili sa inyo? Meron din. Meron. Mayroon pong matumal po talaga yung bentahan. Yung mga may yung wala din mabili. Paano po yun, Tay? Araw na. Pag wala po kayong kita, saan po kayo kumukuha ng panggastos niyo po? Ay, di panibago pa. Sa panibagong araw na lang po ulit kayo magbebenta. Araw din dito na pakasan. Sa puntong ito, tinungo namin ang madalas maging pwesto ni Tatay sa kahabaan ng lungsod ng Tanawan. Tirik man ang araw o bumubuhos ang ulan, walang tigil si Tatay sa kanyang pagsusumikap upang kumita. Sa kabila ng pagod at hamon ng panahon,
Sinubukan ng aming pangkat na makihati sa karanasan na mayroon si tatay sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Tatay, ngayon po ba, napapagod na po ba kayo? Ngayon, mainit po yung araw eh. Kaya pa naman po Eh, tayo. kaya. Kaya pa po. Sanay ako sa anitan dalang buwan. Buti hindi po kayo nahihilo tayo. Gawa po ng edad nyo rin po. Di ba naman? Delikado rin po ang init eh. Di ba? Tiyagaan, sanayan. Iyan ang mga salitang paulit-ulit na itinuturo sa amin sa paglipas ng oras na nailalagak namin sa pagtatawag ng mga driver sa lansangan. Nakakapagod, ngunit sa tuwing kami ay hihintuan, ibang saya ang aming ipinagdiriwang. Salamat po! Salamat po! Salamat po! Salamat po, tay! Salamat po! Thank you po! Thank you po. Maraming salamat po! Sa aming mga naging karanasan, sigurado akong hindi madali ang ginagawa ni tatay. Sa bawat araw na naglalako si tatay ng basahan, hinaharap niya ang init ng araw, buhos ng ulan, at mga pangungot niya ng ilan. Hindi madali ang kanyang trabaho. Ang tumawid sa magulong kalsada, ang makiusap sa mga mamimiling kung tumawad ay sobra, at ang umuwi ng may kaunting kita lang sa kabila ng maghapong pagod. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, nananatili siyang matibay. Ang kanyang mga basahan ay hindi lang simbolo ng kabuhayan, kundi kwento ng walang hanggang tiyaga at lakas ng loob sa harap ng paulit-ulit na hamon ng buhay. So, napapagod din po kayo, tay. Ano po ginagawa nyo kapag napapagod po ang katawan nyo? Pahinga mo, no? Tapos, laban po ulit, kinabukasan. Sa mundong laging tumatakbo ng mabilis, siya ay nananatili. Simpleng umiikot sa kanyang likhang lingkaran. Magandang araw. Ito ang inyong paalala na huwag kaligtaan ang kabuuan. Yumswald H. At ito ang kwento ng mga nawawalang pahina.